Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Medyo manas ang boses ni Ka Eric kasi kahapon po ay sumama tayo sa mga pagkilos dyan sa may harap po ng Senado sa area po na tinatawag nilang GSIS compound, no? Doon po ang ating Senado. Sakop pa yata yan, mga kababayan, ng Rojas Boulevard area. At kaya po nakipagkaisa tayo sa ating mga kababayan na nagkakaroon ng vigil dyan sa harap ng Senado. Mahigit na po isang linggo na nandyan sila, at yung iba nga ay noong nakaraan pang pagkakaroon ng inkwentro ng lumusob ang NBI sa loob ng building ng Senado, na pilit namang itinatanggi ni Ginoong Marcos at ng mga taga-NBI, pero hindi naman po yan maipagkakaila at saksi ang mga taong bayan doon kung paano nagkaroon ng kaguluhan nung tinangka po na sa pilitang kukunin si Senator Bato de la Rosa. At kaya tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon kahapon na makasama po natin ang grupo nila Councilor Tatay Rani Lodovica, ang grupo po ng Kampilan, Katipunan ng mga mamamayan para sa bayan. Kampilan po, grupo naman ito nila dating Congressman Jing Paras na binubuo ng iba't ibang mga multi-sectoral organizations and other alliances. So I hope na magtuloy-tuloy po ang mga pagkilos na ito para ipakita po ang pagtatanggol ng ating mga kababayan sa integridad at kalayaan ng Senado na pilit naman pong tinatapakan ng kabastusan at kawalang galang ni Marcos sa independence and separation of the powers and branches of the government. Unahin muna nating bibigyan ng pananaw, mga kababayan, itong kanyang naging pahayag sa exit briefing, no, sa media exit briefing niya, na binitbit din nila po itong mga media na ito na sumama sa Japan sa kanyang tinatawag na state visit sa Japan. Siguro aabot daw sa mga 100 ang entourage ni Marcos at ni Lisa Araneta. At kalahati doon, mga media na pinaghahakot nila, mga media representatives mula dito sa Pilipinas, na ginastusan, and of course, may allowances pa. No? Bonggang-bongga, bidang-bida sa pagbibigay ng allowances, hindi naman nila pera kasi yun nila Marcos at nila Lisa, pera po yun ng taong bayan. Galing naman po yun sa ating kabanang bayan, sa mga taxpayers. Pero alam natin na ginagamit sa panunuhol, ginagamit po sa pagbibigay ng mga pabor para syempre maibabalita kung ano ang gusto na anggulo sa media ng gobyerno ni Marcos. Pero yung katotohanan sa mga iskandalo at anomalya, lalo na ang pagkakasangkot niya bilang mastermind kasama ni Romualdez sa pamumuno ng sindikato ng pangungulimbat at pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan, syempre hindi na naibabalita yun. Automatic. Kung sa mga salitang kanto pa, matik na yan. Kapag hinakot ka sa mga biyahe na yan, matik na yan. Ang ibabalita mo syempre yung tungkol sa kagwapuhan ni Marcos Jr. At hindi mo na yun ibabalita pa ang mga pagbubunyag ng mga katotohanan laban sa iskandalo ng kanyang gobyerno. Ginastusan ka, no? And isa dito sa tanong sa kanya doon sa sinasabing exit media briefing ay ang tungkol sa ibinunyag ni Senator Amy Marcos, na kapatid mismo ni Bongbong Marcos Jr., na yung pagpupulong ni Tito Soto nang siya pa ang Senate President at ni Speaker Boji D
na anino at utusan ni Marcos at ni Romualdez sa Kongreso, bagamat ang title niya Speaker of the House, nag-meeting po sila dyan sa may Soler. Pagmamayari po yan ni super bilyonaryo Enrique Razon. Hindi naman itinanggi ito ni Tito Soto o ni Speaker Budget D na nag-meeting sila tungkol sa possibility ng charter change sa pamamagitan po ng Constitutional Assembly. Hindi na idadaan sa taong bayan, sila-sila na lang sa House of Representatives at mga senador ang mag-uusap. No? Alam naman po natin ang purpose niyan para kontrolado ang daloy at ang lalamanin ng pag-uusap at sa kanilang daw nila ihaharap sa taong bayan. So, matagal na pong diskarte yung con-us na yan. No? Nakatunog ng kiss us. Kiss my ass. Soto and Budget D. Ibinulgar po ito ni Senator Amy Marcos na ang naturang pagpupulong ay hindi lamang para kulikutin o kaya bigyan po nila ng mga maniobra ang saligang batas. But it was more of a meeting in preparation of term extension na wala mo nang magaganap na eleksyon sa 2028. Hindi po magbubulgar ng ganong kabigat na mga akusasyon at mga pagbubunyag si Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. kung walang batayan ang kanyang mga impormasyon at ang kanyang mga nalalaman. Di po ba? Sapagkat mabigat po yung pag-aakusa na yon at pagbubunyag ni Senator Amy, tinitingnan ko yung time limit natin. Hindi ko kasi makita. At ibinubulgar niya na ang pagpupulong na yon ni Speaker Budget D at ni dating Senate President Tito Soto at ng maliit na grupo nila was indeed nasa utos ni Marcos Jr. po yun. Na kunwari, Constituent Assembly at ang mag-uusap lang ay ang dalawang kapulungan ng Senado at ang House of Representatives, dalawang kapulungan ng Kongreso, pero ang layunin nila paano ilusot na sa susunod na 3 o 4 na taon wala mo ng eleksyon. Hanggat kakayanin pa nila mananatili sa poder sila Marcos at Romualdez, at syempre, kunwari, lahat ay magkakaroon ng extension of term. Ayan. At pwede na magpasa ng batas, special law. At syempre, yan ay subject to legal maneuvers. Pero the fact na pinag-usapan yon ng namumuno ng Kongreso, si Tito Soto at that time at si Budget D, tama po ang lohikal at tumutugma na pananaw ni Senator Amy, sapagkat si Soto at si Budget D hindi po gagalaw sa ganon kabigat na mga political maneuvers kung hindi alam ni Marcos ang agenda nila. That's number 1. Pero tinawag ni Marcos na fake news daw. Purveyor of fake news si Senator Amy Marcos. Aba, di ba ikaw ang totoong fake news, Mr. President? Number 1, hindi mo inaamin hanggang ngayon ayaw mo mapagpailalim sa hair follicle drug test dahil mabubuking ka doon sa ibinunyag ng kapatid mo mismo na ikaw ay chronic drug abuse user or drug user. Chronic, ibig sabihin chronic, mahabang panahon. Matagal na gumagamit siya ng droga. Fake news ba yan? Kung fake news si Senator Amy Marcos, di po ba dapat nagpailalim ka kaagad sa hair follicle DNA type testing kung may residue ng droga sa sistema mo kung totoo na hindi ka nagdudurog sa mahabang panahon o sa matagal na pagkakataon? Wala eh. Ang sagot mo lang, yung babae na nagsasalita sa telebisyon na naririnig nyo kung ano-anong pinagsasabi, hindi ko kapatid yun. Yun lang ang sagot mo. Pero hindi mo sinagot ang pangunahin at sentral na issue
sa pagbubunyag na ikaw, kahit presidente ka na o bago ka pa maging presidente, ay matagal ka nang gumagamit ng illegal na droga. That is a national public interest issue. That is a concern of the health condition of a sitting president that the people demand you to address as part of your constitutional duty, of your obligation to the people. So fake news yon. Pangalawa, sinabi mo na wala kang alam sa ginagawa ng NBI at ng Trillanes. Binulgar ka na naman ni Senator Amy Marcos. At sabi mo fake news din yon. Paano naging fake news? Kung tumawag ka kay Senator Alan Peter Cayetano at kinukumusta mo sila sa pangyayari na yon at inutusan mo si DILG Secretary mo, John B. Cremulya, para pakalmahin ang sitwasyon. At binulgar ni Senator Amy Marcos na ikaw ang nag-utos na kunin si Senator Bato de la Rosa at all cost. Kung may mga madadamay at matatamaan na haharang, edi gawin nyo ang tama at all cost. O, ngayon, tinatanggi mo na naman. Sinong fake news? Si Amy Marcos o ikaw? Diba? Kung wala doon ang NBI, bakit sinabi mo na pina-atras ko na sila? I said and I told them to stand down and move out of the area. Oh, nandyan yan sa speech mo eh. Di po ba? Isa pang fake news mo, sabi mo makukuha na si Saldico, nahuli na siya, at ngayon ay papunta na pabalik dito sa Pilipinas at mananagot na siya sa kanyang mga pananagutan. Oh, di ba na kuryente ka? Ikaw ang purveyor of fake news. Wala pala. Hindi nyo pala inayos ang diplomatic protocol and channels kung paano siya ma-repatriate o mapabalik or ma-extract ng tamang proseso dahil nagmadali ka, di na kuryente ka, fake news. O, sinong fake news? Si Amy Marcos. Ito pa, di ba sinabi mo, wala na tayong pakialam sa ICC. Ano man ang sasabihin at gagawin nila, tayo ay hindi na sakop ng ICC. You did not only announce that once, twice, but several times. O ngayon, ginagamit mo ang ICC bilang instrumento mo at ng iyong gobyerno kasama si Romualdez para makalusot kayo sa pananagutan nyo sa pagiging mastermind dito sa malawakan at malaliman, sistematikong pandarambong at pangungurakot na naganap sa ating bansa sa ilalim ng gobyerno mo. Ginagamit mong ICC para atakihin at wasakin, durugin at paralisahin ang Duterte political camp. The way you are doing it against former President Duterte, against Senator Bato de la Rosa. Pero sabi mo, wala na tayong pakialam sa ICC. At ganon din ang sinasabi ng DOJ Secretary mo pa siya noon at ngayon nasa ombudsman mo na si Boying Rimulya. O di ba fake news? Sinong fake news? Di kayo. O di po ba? Bakit mo ituturo kay Senator Amy ang pagkakaroon ng fake news? Samantalang ikaw ang huling-huli na nasasangkot sa mga fake news na ito. Isa pa, bago ninyo ipadukot si former President Rodrigo Duterte, galit na galit ka dahil ibinulgar niya at ng ilang mga kongresista like Congressman Isidro Ungab na mayroong butal-butal ang budget for 2025 at maraming mga unprogrammed appropriation at mga insertions na inilusot. At ang sabi mo, inilusot nila Romualdez at kinumpirma yan ni Saldico. Pero anong sabi mo sa harap ng Integrated Bar of the Philippines? Binasa mo ang mahigit 4,200 pages na ito. O bakit? Nung lumabas ang iskandalo ng more than 1.9 trillion pesos ang nawala sa mga flood control, paarti-artihan ka na, hindi ko na nga alam paano nagkaganito ang ating budget. Di ba ikaw ang pumipirma para ito ay maging batas at maisakatuparan matapos itong katayin at banatan ng sindikato ninyo ni Martin Romualdez at nila Saldico sa proseso ng deliberasyon at pagbubuo ng mga iba pang mga kinatay at inistapa na mga component ng budget, pinipirmahan mo sa 3 taong magkakasunod. 2023, 2024, 2025 budget. At ikaw din ang nagpaparelease ng pondo ng mga flood control projects na itinago pero wala namang project talaga doon sa unprogrammed appropriation. More than 4,200
200 flood control projects. For the last 3 years, ikaw ang pumipirma through your DBM authority given to your DBM secretary. O, di po ba? O, sino ang fake news dito? Si Amy Marcos o ikaw? Galit na galit si Marcos sa kanyang kapatid sapagkat binisto po ni Senator Amy Marcos na ang ginagawa ni Bongbong Marcos Jr. Nagtatago siya doon kay Tito Soto at kay Boji D. kunwari inisyatiba ng Kongreso. Pero hindi po yun gagalaw at hindi po yun gagawa ng ganitong mga hakbang na napakabigat na walang eleksyon in the next 3 to 4 years at mananatili sa poder sila Marcos at Romualdez at kanilang kakalkalin at kanilang imaniobra ang konstitusyon na ang nag-uusap ang Speaker of the House lang at si Tito Soto. At walang basbas at bendisyon ni Bongbong Marcos. Imposible. Kaya hindi fake news po itong ibinulgar na no elections ni Senator Amy Marcos. Grabe lang ang palusot at ang depensa ni Marcos kasi huling-huli. No, mga kababayan. Pero ito si Marcos kasi sinungaling masyado eh. Kahit huling-huli mo na, hindi siya aamin batay doon sa mga binanggit ko. O, di ba? Sabi niya, wala siyang kinalaman sa pagpapadukot at pagpapatapon kay Pangulong Duterte. At pati dito sa ginagawa kay Senator Bato de la Rosa. Pero you're coming out in the open and you are attacking the senator. Sinasabi mo siyang fugitive from justice. Samantalang live inactive case pa sa Supreme Court, hindi pa nare-resolba, wala pang paghatol kung tama, valid at enforceable ang sinasabi mong ICC arrest order, pero binabanatan mo na si Senator Bato de la Rosa. O tapos sasabihin mo wala kang inaatake na sino man. O, di ba fake news yan? At napapaligiran ka ng mga fake news purveyors. Ang iyong tagapagtahol, ang national barker mo, na si Claire Castro, puro fake news ang pinagsasabi. Pinagtatawanan tuloy ng taong bayan. Di po ba? O, yung NBI director, ang iyong bata-bata na si Trillanes, di ba fake news lahat sila? Hindi daw nila nilusob ang Senado, wala daw nangyaring inkwentro, ang NBI daw doon ay nagbabarena lang para protektahan ng GSIS building. O, sinong napapaligiran ng fake news, Mr. President? Sabi mo wala kang sakit, pero palabas-pasok ka naman pala doon sa St. Luke's Hospital. Inamin ni Claire Castro later on at ikaw na mismo nagsalita may diverticulitis ka. Tapos wala na. O fake news ba yan, mga kababayan? So, galit na galit po itong si Ginoong Marcos sa pagbubunyag at pangbubuko na ginawa ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos sapagkat may katotohanan. At tumutugma sa pangyayari, tumutugma sa pag-iral ng sitwasyon. There can never be a meeting between Soto and Boji D that they are only going to talk about something that is so serious na may epekto sa buong gobyerno at sa buong sitwasyong pampolitika ng buong bansa na sila lang dalawa ang nakakaalam, na hindi iyon nagkaroon ng approval at konsente at pagbindisyon ni Ginoong Marcos. Kaya hindi fake news po ang senaryo ng Noel or no elections. Lalo pa at magsisimula na ang investigasyon tungkol diyan sa flood control anomaly na hindi malabo po na sa pag-resume ng Senate Blue Ribbon Committee, investigation na ito sasambulat sa mukha ni Marcos ang mga mabibigat na mga pagbubunyag that will establish the connections of the criminal trails, yung daloy ng linya ng kriminal na ginawa nila sa pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan, ay hindi na mapipigilan na mataas ang posibilidad na ma-establish ang mga pagbubunyag at mga pagtitestimonya dyan mismo sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya siya irritable. Gusto niyang durugin ang grupo ng 13 new brave senators. Dahil hindi niya nadidiktahan, hindi niya napapaluhod. Kaya pinalabasan na kaagad ng paunang salvo or opening salvo ng warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada. At may susunod pa.
Kaya naman ang unsi-unsihan ng mga senador niya, na mga puro niya tuta at aliporis ngayon, sa grupo nila Soto, Lacson, Subiri, at itong sila Tolpo Brothers, sila Bayros at Pangilinan, lahat yan ay ginagamit ni Marcos para magsabotahe sa loob ng Senado. In the guise of minority versus majority. Pero sa likod ng kaguluhang ito siya. At suportado siya ng pinsan niya na si Romualdez, na hindi niya kayang bitawan sapagkat baka ilaglag siya at ituro ng lubusan at bigyang corroborative statements and declaration ang mga inilalantad ni Saldico laban sa kanila. Ayun. Kaya pala fake news ang tingin mo kay Senator Aimee dahil takot na takot ka na ikaw ay maibulgar ng taong bayan dito sa nangyayari.